Ay nako, mga kapatid, dito na naman tayo. At walang sawa. Diba? Hindi naman kasi nakakasawa yung sumunod sa utos ng Ama. Kaya yung sinasabi niyang araw, kung saan tayo magtitipon-tipon, kung anong oras, nandun tayo, di ba? Hindi tayo magsasawa dyan. Pag nagsawa ka sa pagsunod nating Ama, para ka na rin nagsawa sa buhay mo. Dahil ang utos ng Ama ang nagpapahaba ng buhay ng tao, mga kapatid. Kaya habang nabubuhay ka, kapatid, pagsikapan mong sumunod sa utos ng ating Ama. Dahil hanggat may buhay ang tao, may pag-asang gumawa o gawin ang buong kautusan, mga kapatid. Pag pinatay ka na, inalis ka na ng ating Ama dito sa ibabaw ng lupa, ibig sabihin, hindi mo na kayang gawin yung utos. Ay pagpatay na wala na wala nang magagawa. Kaya mo pa bang magdasal? Patay ka na? Malalayo tayo sa topic, mga kapatid. Sa lahat ng mga nakikinig, mga karon ng katayan nyo sa buhay, mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon, ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Mga kapatid, tayo ay may uulitin. Pero sa mga ngayon ito maririnig, ito ay first time para sa inyo. Dahil ito ay pinasa ko na sa inyo kahapon, mga kapatid. Doon sa picture post. Nakita niyo yung damit ko doon, parang kalawang yung damit ko doon. Kung nyo nga papansin doon. Picture post natin. Na sinasabi natin doon na ang Pilipinas ay may tatlong bahagi. Diba? Ang nanood na doon, mga kapatid, ay 57 pa lang yung nanood doon. Samantalang yung nakapalo sa akin ay 423 yung nakapalo. Yung nagpalo lang yun. Ay yung viewers natin ay kuhan. Ewan ko kung magkaiba yung viewers ng YouTube saka yung viewers ng Facebook. Dahil doon sa YouTube, yung nanood sa akin, 13,000 na sa YouTube. Doon sa Facebook naman ay mag-to 12,000 na rin. Yun yung mga nanood. Ngayon, yung mga nakapalo na 423, ay sigurado yun na sa bawat upload ko, lumalabas sa inyong wall ba tawag doon? Sa inyong account, yung aking mga ibinablog. Kahapon ko pa ibinag, ipinasa sa inyo mensahe na ito. At pinapakaramdaman ko dahil yan ay napakahalaga, mga kapatid. Patungkol dito sa ating bayan. Ng ating bayan na bayan ng ating Panginoong Diyos. Pagbihira ko nang banggitin ngayon yung Panginoong Isa dahil baka mahirapan kayong umunawa sa mga bago pa lang nakakarinig. Pero kung ito tututukan ninyong mabuti, doon din ang punta sa ating Panginoong si Isa. Yun ay para mas magaan yung pasok sa inyo. Ang Panginoon natin ay Diyos. Dahil yun yung totoo. Panginoong si Isa o Ama. Ang ating Panginoon at ang ating Diyos ay isa.
Sabi nila, dalawang persona. Maraming tataas ang kila dyan. Paanong nagiging isa? Inuutosan nga nung Diyos yung ating Panginoon. Ganito yun mga kapatid. Ang ating Diyos ay may kapangyarihan. Makapangyarihan. At ang kapangyarihan niya ay yung kanyang panganay na anak. Kaya utusan niya yung kapangyarihan niya, mga kapatid. Kaya hindi sila pwedeng maghiwalay. Ang Ama ang may-ari ng kapangyarihan at ang kapangyarihan ay ang ating Panginoon, mga kapatid. Yun ang kanyang kapangyarihan na ibinaba niya dito sa lupa. Hindi siya pwedeng kumilos ng hindi ipinag-uutos ng ating Diyos sa langit. Dahil siya utusan, siya nga ang kapangyarihan. Nakasulat yan sa Biblia. Doon sa mga gamay na ang Biblia, nababasa niyo yan. Kasulat doon, si Jesus, ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Nawawaan niyo yun, mga kapatid. Kaya hindi sila dalawa. Iisa sila. Kaya ang ating Panginoon na rin ang nagsabi. Inamin niya, doon sa aklat ng Juan 10:30, sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Diba? Juan 10:30, nandun yun. Ay kailanman, sabi niya, na nababasa natin sa banal na kasulatan, hindi siya nagsinungaling at wala tayong matatagpo ang kasinungalingan sa kanya. Ewan ko kung bakit ang paniniwala ng sanglibutan ay lihis. Diba? Lihis sa itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Lihis, napakalayo. Nakatutok ang sanglibutan sa mga bagay sa bagay. Pero sa kabila ng yan ay narinig na natin yung utos na yan. Hanggang ngayon, nandun pa rin tayo, focus pa rin tayo sa mga nakikita. Diba mga kapatid? Lalo ngayon, panahon ng social media ay nasa cellphone, ang gagamitin mo diyang number 1 ay mata. Diba? Sumusunod lang yung bibig natin dyan. Kung ano yung makita ng ating mata, yun yung papaliwanag ng bibig. Kaya matimbang pa rin yung yung maling paniniwala. Napakabigat. Kung titimbangin mo, mas mabigat yung maling paniniwala at magaan yung tamang paniniwala. Pero yung kahulugan nun, mga kapatid, mas mabuti yung magaan, mga kapatid. Subukan mo, magtimbang ka ng yung timbangan na yung mga lumang timbangan, nakakita na ba kayo ng ganun? Yung may bato dyan, na ginaganon, tapos mabigat, bababa yung timbangan. Pero pag magaan, nakataas. Kaya yung magaan ay nasa itaas, mga kapatid, yung utos. Diba? Pag mabigat pag mabigat yung kasalanan mo, kulong ka. Napakatagal. Pero pag magaan, madali ka lang lumabas. Diba mga kapatid? Ganun yung nangyayari. Mas mabigat yung pagtupad. Dahil mas marami yung pagtupad sa mali. At ay maalala ko pala mga kapatid, tayo ay may ginagastos na minuto, segundo. At yung iba ay
tinatamad ng panoorin pag masyadong mahaba. Pag manunood ka kasi sa isang, kung halimbawa, pelikula, una mong titingnan, ilang oras kaya ito, ilang minuto. Pag nakita ng iba, umabot ng isang oras, tatamadin na yun. Yung simula pa lang ang kanilang panoorin. Paano kung yung intro ay hindi maganda yung pasok sa kanila dito? Scroll na yan. Scroll ba ang tawag doon? Hindi na. Hindi pwede. Hindi ko personal. Pero hindi alam na wala sa pabalat yung laman ng ating mga dapat malaman. Hindi mo makikita sa pabalat, nasa loob. Kagaya ng Biblia, mga kapatid. Tingnan yung Biblia. Kung titingnan mo, itim, basta ang aklas niya ni itim. Di ba? Pero yung marka niya, gold. Di ba? Ibig sabihin, mahalaga yung mga nakasulat, yung nasa ilalim, nasa loob. Sa kabila ng siya ay itim. Diba? Yung mga nakasulat ay napakahalaga. Kaya gold. Hindi na. Ito is gold na ngayon. Yung salita na ngayon ay ginto, mga kapatid. Lalong-lalo na kung galing sa ating Ama. Eh, yung oras natin nga, paubos na eh. Yung mga salita na may iwan. Kung yan mapit sa atin, yung kaligtasan, mga kapatid, doon sa kanyang mga salita. Ay, yung oras ipawala na eh. Ito ulitin, mga kapatid, dahil nabanggit ko nga, 57 pa lang ang nanood. Hindi sana ipapaulit ito sa akin ng Espiritu Santo kung may nanood ng mga, o kahit 150 lang sana. Ay 57 ang nanood. Ibig sabihin, kailangan na naman ko nito. Dahil yung pinasa ko kahapon sa inyo ay sa Facebook. Ngayon, sa YouTube ito papasok, mga kapatid. Pamalitan nyo na lang. Kahit hindi nyo pinapaniwalaan sa ngayon, mga kapatid, makinig kayong mabuti. Ang ating Ama pa rin ang masusunod. Paniniwalaan at paniniwalaan ninyo ito. Pag natapos na maganap, itong babasahin natin, mga kapatid. Pag ito ay naganap, paniniwalaan na ninyo ito, mga kapatid. Kailangan muna ay may magbubuwis ng napakaraming buhay bago niya ito paniwalaan. Alam mo, napapatawa lang ako. Dahil ganyan kasi ang tao eh, di ba? Tayo mga tao. Pag walang karanasan, hindi paniniwalaan yung mga babala. Pag hindi pa nila nararanasan. Ang katwiran, dito nga sa Ilocano, ang katwiran, padasik man. Oh. Di ba, gano'n yung sinasabi nila. Oo, mamatpasi kami dito. Oh, yun, yung mga ano eh. Pero hindi lahat, mga kapatid. Hindi lahat ng nababalitaan nyo ay kasinungalingan. Well, sinanay na kasi ng ng mga malalakas na tao. Sinanay na nila na ang taong bayan ay ibabad sa kasinungalingan, mga kapatid. Katulad yung pamumulitik ko, yan, yung pagkakampanya na yan, di ba? Maraming pangako sila pag kasalukuyan pa lang nagkakampanya. Ay, yung ngiti nila ay halos mapunit nga yung pisngi nila eh. Sobrang ngiti. Para ibuto mo lang. Tapos, babanatan ka ng kung ano-anong mga pangako. Ay, itong kalsada yung ito, sisibintuhin natin yan. Pag sila ay nagpapamiting, ano bang problema natin? Sasabihin, ay signal po. Wala po kaming signal dito. Ay hindi problema. Pag ako'y nanalo, patatayuan natin ng cell site dyan. Di ba? Eh nangyayari dito sa amin, sa ating lugar.
Kinig ng mga taga rito sa atin. Kasing gabi din. Nung lumabas na, ang nag-last time ayun, no, ikalawang butuhan uli. O, hindi na lumabas dahil mga ang sinasabi nila, yun ang totoong ako. Dahil walang walang hanggan. O, naka-steady yung pangako niya, hanggang doon na lang. Palagay ko doon, hindi lang nakapako, naka-welding ba ata yun eh. Dahil wala man lang na i-prepare kahit isang pirasong brand. Di ba? O, ganun katindi ang mga kasinungalingan na ginagawa ng mga may pinag-aralan at may mga katungkulan, mga kapatid. Kaya pag lumabas ngayon, yung mga tunay at totoo na dapat gawin, ay naku, ay mahihirapan ka na ipasok o papaniwalain yung mga taong nakikinig sa'yo dahil ibinabata ng mga taong malalakas ang taong bayan sa kasinungalingan, mga kapatid. Sa Ilocano, sumagipsip, may pasagipsip, iti kinaawan pamatin. Ang mismo nga reliyon da, kaya napay patid. No? Nagadoy parparit ti reliyon da, kaya isulat ta, iso lang nga iso mo. Tararami din da. Ya, amin sa nga reliyon, kaya bawal pumatay, kunada. No? Ya, dagiti agpipin na tay. No, ag-inubor dita. No? Ilang reliyon nagsasabi na ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba? Araw-araw, nagbabangayan, may nagbabangayan, di ba? Ganun ba pag-ibig mo sa iyong sarili? Ikaw ay mamura at magmura. Ayun. Kaya napakahirap sa lahat ng mission. Ito yung pinakamahirap mga kapatid. Ito binigay sa akin ng ating ama. Mabuti pa nga yung sundalo eh. Mas magaan yung trabaho nila kaysa sa trabaho. Dahil yung sundalo, gera, may inaasahan silang sweldo. Kahit hindi punta sa gera, buwan-buwan may sweldo sila. Diba? May inaasahan sila na aalalay sa kanila. Mga kapatid na talagang na aalalay. Mga kamay. Diba? Dito sa atin, nako, pag-asa lang natin ito, yung pangangalan na ramdam naman natin, kaya lang ay hindi kagaya nung ipinaparamdam ng mga pinagtatrabahuhan mo, kitang-kita mo. Dito ramdam mo lang, saka mo lang mararamdaman yung mga pangako ng ating ama. Pag tapos mo lang naranasan, ayun pala yung pangako ng ating ama. O, ganun lang. Iba yung pagpaparamdam niya. Amo lang mararamdaman ang kamay ng ating Panginoon. Tapos na, naranasan mo na. Ito mga kapatid, yung binabanggit nating uulitin, yung sinasabi natin na sa ngayon na hindi nito paniniwalaan pero darating ang oras na ito ay talagang pilit na paniniwalaan ninyo. Lalo dito sa ating bayang Pilipinas. Doon sa Zacarias, isit na natin yung ating o cellphone sa Zacarias 10 hanggang makahalaga itong mga laman ni Zacarias, mga kapatid. Baka mahirapan na naman dahil po hindi pag-upload. Humama tayo. Saan ka na? Zacarias. Ayun. Zacarias 13.
8 hanggang 9. Teka lang. Bahin natin yung align nung ano, electric fan natin. Mainit, mga kapatid. 13. Ayun. 8 hanggang 9. Okay. Ito mga kapatid, ito yung magtutulak sa tao para paniwalaan itong sinasabi ko. At para maunawaan ninyo ang lubos, at kailangan tatak natin ito, kapatid. Tandaan nyo itong nagsasalita sa inyong harapan. Ang nagsasabi na lahat na dinig ninyo dito ay paniniwalaan ninyong lubos, mga kapatid. Maswerte ka lang kung kasama ka sa maniniwala. Problema kung madamay ka dun sa mawawala. Diba? Dahil kailangan mayroong malaking kapahamakan na mangyari bago paniwalaan ito ng tao. Hindi ako nanakot, mga kapatid. Binabanggit ko gabi ito. Baka natutunog dito sa huling araw, mga kapatid. Ito yung huling tunog baka. Wala tang iba, mga kapatid. Dahil ito huli sa lahat ng nugo, mga kapatid. Dito magaganap ang lahat ng hula ng Biblia, mga kapatid. Maririnig nyo, lumalabas sa bibig na ito, mga kapatid. Dito sa bibig na ito. Ang lahat na mangyayari, mga kapatid. Sa ngayon, hindi nyo papaniwalaan to. Pero pag dumating na yung sinasabi ko sa inyo, nasa harapan nyo na, saka lang kayo maniniwala. Anong chance nyo ngayon doon? Eh, paano yung dapat mong gawin? Eh, sa loob ng 1 taon mo dapat gawin yun eh. Yung pagsisisi, 1 taon mo sanang straight na gagawin yun eh. Pag na-memorize mo na, dire-diretso na yun eh. 1 taon kang magti-training, mga kapatid. Kailangan umupo ka sa 12 luklukan, mga kapatid. Kailangan ma-maintain mo yung upuan, yung 12 upuan na yun, 12 luklukan na yun. Yun yung 12 sabat sa loob ng 1 taon. Mga kapatid, kailangan maranasan mo yun ng sunod-sunod. Bawat buwan nandun ka. Naka-attend ka doon. Ito, mga kapatid, yung natin doon, hanapin nyo na lapis. So, yung damit ko na parang parang kalawang. Yun ito, yung mensaheng ito. Basahin natin sa Zacarias 13:8 hanggang 9. Dahil ang ating bayan, mga kapatid, ay may 3 bahagi ang ating bayan. Alam nyo na ba yon? Diba? Luzon, Visayas, at Mindanao. Yan ang 3 sulok ng ating bansa, mga kapatid. At yan ay nakasulat. Basahin na natin. Zacarias 13:8 hanggang 9. Yung 8 muna. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit, ang 3 ay maiiwan.
Ngayon, yung dalawang bahagi yun na mamamatay, nahihiwalay ng ating Ama. Sure natin yun. Na dun sa dalawang bahagi na yun na mahihiwalay, na mamatay, lahat ng sumusunod sa utos ng ating Ama at naniniwala sa mga sinasabi ng ating Ama na nabanggit ko sa inyo ay doon sa maiiwan. Nandun sila. Yan. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan, mga kapatid. Unawaan ninyong mabuti ito. Dalawang bahagi mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Doon sa 9, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Yan yung mga kapatid. Ang ating Panginoon, mga kapatid, may bagong pangalan. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan. Ay ang ating Panginoon may bagong pangalan, mga kapatid. Ando sa Apokalipsis 3:12. Yun ang kailangang tawagin natin na pangalan sa panahong yun. Mga kapatid, yung kanyang bagong pangalan. At sasabihin nga sa atin ng ating Panginoon, siya'y bayan ko. Pag tinawag natin yung kanyang pangalan, yung bago yun, mga kapatid, dahil sinasabi talaga niya, binabago ko ang lahat ng mga bagay, pati na pangalan niya eh. At sasabihin natin sa kanya, nakasulat dito, ang Panginoon ay aking Diyos. Dahil mayroong mga grupo o na hindi sila naniniwala na ang Panginoon natin ay Diyos, mga kapatid. Siguro alam niyo na yun. Marami naman ang naniniwala ang Panginoon natin ay Diyos, ngunit hindi sila susunod utos. Yun naman, mga kapatid. Parehas may mali eh. Note ko, may mga samahan o grupo na naniniwala na ang Panginoon natin ay hindi Diyos. At mayroon din ng napakaraming grupo na naniniwala na ang Panginoon natin ay Diyos, pero hindi sila sumusunod sa utos. Anong kalalabasan pag ganun? Parehas ang mali. Yan. Ngayon, ano ang tama? Para mo ang utos, kailangan mo at kaya mong banggitin bagong pangalan natin. Hindi mo kayang banggitin ang pangalan ng bayan 10 utos. Ang hindi na
nakakapit ang unawa sa bigkas ng bagong pangalan ng ating Panginoon. Yan ang nangyari niya. Bagong pangalan na yan, mga kapatid. Inuulit ko, hindi mo kayang tuparin ang hindi kayang banggitin ang bagong pangalan ng ating Panginoon. Yun ang buong tutunan. Kaya ang baba ng pangalan ng Panginoon, siya ang ituturo, sila ang ituturing ng ating Panginoon na kanyang bayan. At yung ituturing ng ating Panginoon na bayan niya, sila naman yung sasabi na ang ating Panginoon ay aking Diyos. O, nawaan nyo. Yung kapatid. Ang ulit kong dapat sabihin ninyo, ang ating Panginoon ay may bagong pangalan. Kumbaga sa syudad, mga kapatid, o sa isang bayan, o isang bansa, mayroong kapitulo, kapital, yun, tawag kapitulo, kapital, kapital, kagaya ito Pilipinas, ano ang kapital ng ayun. O diba, nakatata yun eh, Manila is the capital city. Yung capital o intro ng Pilipinas, diba, capital city. Kagaya ngayon mga kapatid, doon nag-iba yan, dito sa bagong pangalan ng ating yun yung ano ng yun yung kapital man doon kakapit ang kausan mga kapatid doon sa bagong pangalan ng ating Panginoon. Natin binanggit sa inyo na hanggat hindi ninyo kayang banggitin ang pangalang bago nating Panginoon, hindi ninyo kayang gawin ang ito. Tandaan, hindi nyo kayang gawin isang pungkot kung hindi nyo kayang banggitin ang bagong pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Anong binanggit natin na mayroong mga relihiyon na naniniwala na ang ating Panginoon ay hindi Diyos at meron namang makaraming relihiyon na naniniwala hindi nang tumutupad sa kung utos. Di ba? Ngayon, pamahin natin ilan ang gagawin natin, maniwala tayo na ating Panginoon ay tapos gawin natin yung 10 utos. Hindi lang kung di mo kaya yung bagong pangalan ng Panginoon. Hindi mo yung gawin ng 10 utos. Yan ang totoo, mga kapatid. Walang ibang nakakatulong 10 utos hindi lang buhat ng pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan ang nangyari ngayon. Ng ay Luzon, Visayas at Mindanao, yung law ay makikita at mamakatan. Yung iwan na parang ginto. Kahit isa-isa mapunin yung sa araw na natin bawat
Mali. Tinisik mo rin yan buwan-buwan. Yung mga na-memorize, pinapamemorize ng mga dasal, dahil yung dasal na yun, mga kapatid, yun yung tinatawag na bagong awit. Kaya bagong kapatid, dahil nandun bagong pangalan ng ating Panginoon. Bagong dasal, mga pangbibing bagong awit. Hindi yun lang may mga pangalan nating Panginoon. Ng ating ma. Kaya Panginoon, dapat sama ay iisa. O, di ba? At napaka banal na pinag banal sa Pilipinas. Dahil pag hindi pinaniwalaan, hindi ka maging banal. Dahil banal lang ang ligtas, mga kapatid. Nasanal lang ang ligtas. Dahil nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Kung ang banal nga ay bahagya lang makaligtas, paano yung masama? Diba? Kaya sabi ng mga makabanal sapagkat ang Panginoon yung Diyos ay banal. Yun lang, mga kapatid. Pasensyahan nyo na maikli nating minay. Sana maubaan. Magkaroon ng matayuan ninyo sa buhay, mga kapatid. Kaya awa ng Ama o magitan ng Espiritu ng panganay na anak sa ating Panginoon, ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay ang lahat. Siya nawa at siya nawa. Aking pa, mga kapatid, yung totoo dahil ay napakaka na nandun nga yan, Hebreo 28.